Paano mahalin ang kaaway? Isang mahirap pero makapangyarihang utos ni Kristo. Mga kapatid, naitanong mo na ba sa sarili mo, paano ko mamahalin ang taong nanakit sa akin? Paano kung ang kaaway mo ay kapamilya, kaibigan, katrabaho o taong pinagkatiwalaan mo? Sa mundong sanay gumante, manumbat at magtanim ng galit, isang radikal at tila imposibleng utos ang ibinigay ni Jesucristo. Mahalin ninyo ang inyong kaaway. Habang ginagawa kong lesson na to, parang natatawa ako sa sarili ko kasi guilty ako. May tao kasi na nanakit, hindi naman nanakit, parang alam mo yung masabi nating pangit namang pakinggan yung black sheep, no? Pero parang ganun siya. Okay, paano ko nasabi? Mahilig kasi ang taong itong mangutang. Okay, in her young age yung taong ito. And dumating sa punto na ginagamit yung pangalan ng mga relatives niya. Halimbawa, hindi kami magkadugo. Okay, parang basta ganun na lang. Tapos ginamit niya yung pangalan ng kapatid ko para makapangutang siya. Tapos hindi niya binayaran. Yung taong nagpautang sa kanya ng gamit ay nagtiwala kasi magkaibigan sila ng kapatid ko eh. So pinahiram niya yung taong to. Tapos hindi niya binayaran. Pangalawa, yung asawa naman ng kapatid ko, binentahan niya ng gamit. Lipstick yata yon. Ang tagal bago niya after nakuha niya yung pera, hindi niya ibinigay yung gamit. Hanggang problema silang dalawa, nakapagsalita ng hindi maganda sa social media, hanggang pinadala niya. Ang worst scenario pa, ako pa yung nagbigay. Nang naibigay ko sa asawa ng kapatid ko yung item na yon, yung isang lipstick ay parang wala ng plastic na sealed. Nahihiya talaga ako doon. And then at marami pang bagay, no? Ibig sabihin, ginagamit niya yung mga relatives ko, kamag-anak ko, pamilya ko para makahiram siya. And lately, nagkaroon siya ng away kasi talagang masabi nating, hindi ko alam anong pumasok sa isip nito, nagkaroon siya ng away doon sa Manila. Nagtatrabaho kasi siya na bilang kasambahay. And then nagkaaway sila ng kasambahay na to. And then yung kasambahay, siyempre sa galit sa kanya, pinost yung pamilya ko, yung si Mrs. And nakalagay din yung apelyido kasi mag-asawa kami. Talagang umabot talaga sa yung sama ng loob sa kanya. Nang nakauwi siya dito sa amin, nang pumunta siya sa bahay, sinabihan siya ng wife ko na huwag kang pupunta doon kay kuya mo kasi galit pa sa'yo yun. Alam niyo po yung feeling na nang pumasok siya sa bahay, kasi comfort zone ko to eh. Parang wala lang. Tapos hindi niya ako tinatawag na manong or kuya. Parang yung tinatawag niya ako sa pangalan. Tapos taas noo pa siya. Yung parang alam mo yung siya na yung may atraso ng mahabang panahon, and then ginagawa niya pa rin, but still siya pa yung may lakas ng loob. Alam niyo po yun. Talagang talaga yung parang masabi kong mini-measure yung pagiging member natin, yung pagiging Kristiyano natin. Hindi ako makatulog one time, tapos pagpupunta siya sa bahay, parang wala lang nangyari. Parang, bakit ganito yung ugali niya? And I prayed, and sabi sa akin ng impression sa isip ko na gaano ba kabigat yung problema niya sa'yo? Gaano ba kabigat yung atraso niya sa'yo? And doon ako uminahon. And sabi ko, umiinom ako ng lason araw-araw na gusto ko na siya yung mag-suffer. Diba? Pero mali. And doon ko nilet go yung sarili ko. Every time na may pumunta siya dito, nilelet ko yung sarili ko at sinasabi na kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng payo, kailangan niya ng tulong, no? Literally.
And maganda yung topic natin ngayon kasi dito natin matutunan kung paano magpatawad at magmahal ng kaaway. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Brother Dave sa hindi pa po nakakakilala. At ngayong episode, pag-usapan natin kung paano mahalin ang kaaway kahit mahirap, masakit at tila hindi patas. Ang pagmamahal sa kaaway ay hindi nangangahulugang pahintulutan ang abuso o mali. Ibig sabihin nun, pag mahal mo yung tao, hinahayaan mo na lang siya na abusuhin ka araw-araw. No, yung pinaka-worst pa dito is yung modesty aside, yung babuyin ka araw-araw. Yung pagmamahal ay hindi abuso. Yung pagmamahal ay hindi paulit-ulit na ginagawan ka ng mali. Hindi rin ito nangangahulugang kalimutan agad ang sakit. Ibig sabihin nito ay pumili ng kabutihan sa halip na galit. Kasi pag dumating sa point, brothers and sisters, na yung sarili mo na, yung pinapahirapan mo dahil sa galit mo sa kanya, ay hindi nakakatulong yun. Malay niya ba na nasasaktan ka? Malay niya ba na nahihirapan ka? Hindi siya aware. So, kailangan mong mag-voice out. Kailangan mong sabihin sa kanya, tulad ng ating topic kahapon, manindigan ka kung ano yung tama, hindi kung sino ang tama. Halimbawa, yung iyong nanay or tatay and yung asawa mong lalaki o babae, papanigan mo ba yung asawa mong lalaki o babae dahil tama siya? Papanigan mo yung nanay at tatay mo dahil tama sila? O papanigan mo kung ano yung tama, hindi kung sino yung tama? Kasi bawat isa tayo may kanya-kanya tayong prinsipyo, may kanya-kanya tayong pinaniniwalaan, no? Kaya panindigan natin kung ano yung tama. Sabi nga ni Pangulong Russell M. Nelson, ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, ito ay banal na lakas. Ito ay regalo ng Diyos sa atin na magpatawad tayo. Yung ating Panginoong Jesucristo, nagbigay siya ng halimbawa. Hindi ko pwedeng sabihin na yung Panginoong Jesucristo nga, di ba? Kasi pag ialin tulad natin yung sarili natin sa ating Panginoong Jesucristo, kung may mga pilosopo, no, na nakikinig, sabihin na, bakit Diyos ba ako? Di ba? Pero pag sinabi nating ang Diyos nga naging halimbawa, no, na nagpatawad siya, tayo din na mga tao, binibigyan niya tayo ng halimbawa na sundin natin siya at ito'y utos. Ang pagmamahal sa kaaway ay isang desisyon, hindi emosyon, no? Ito ay isang desisyon na gagawin natin kasi paghahayaan natin yung emosyon natin, sasakupin tayo. Tulad na nakaraan, sabi ko, papangit ako nito. Pag parati ko na lang iniisip kasi parati siyang pumupunta sa bahay. Parang alam mo yung yung parang sinasadya. Pero nang na-realize ko yung promptings ng Diyos sa akin, na sabi ko na yung awa. Kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng awa. Kasi kami ng wife ko nag-aaway. Sabi ko, sabihan mo yung kapatid mo na wag nang pumunta dito. Sabi ko sa kanya, ayoko munang makita siya, pero na-realize ko na ako yung may problema, no? Ako yung may pride. Ako yung hindi marunong magpatawad. Alam niyo po, napakaganda at malaking tulong sa akin yung Come Follow Me. Kasi habang nagtuturo ako, tinuturuan ko rin yung sarili ko. Dinidisiplina ko rin yung sarili ko. Kino-convert ko rin yung sarili ko. Ito isang kwento, no? May isang lalaki na ipinagkanulo. Tama to? Ipinagkalulo, yun, ito yung tamang term, ng kanyang matalik na kaibigan. Or sa other term pa, tinaidor, no? Naging traidor yung kanyang kaibigan at pinagkalulo siya. Saan siya pinagkalulo? Sa negosyo, sa tiwala at sa pangalan. Matagal siyang nagalit, hindi siya nakatulog, hindi siya matahimik. 'Di ba? Kasi sa ating mga tao, minsan pag magtiwala tayo, sobra-sobra. At di natin nare-realize yung bang nangyari sa akin last time, 'di ba? Yung ibigay mo na lahat sa nagtatrabaho sa iyo, and then harap-harapan parang niloloko ka na. Yung bang you want that family na tulungan mo, pero nakikita mo na sobra-sobra na yung paggawa ng mali sa iyo. At doon talaga ako nanindigan na
yung pagiging Kristiyano, kailangan natin maintindihan, no? Gusto kong i-point out ito, brothers and sisters, bago tayo magpatuloy sa kwento, na iba ang humility at humiliation. Okay, tandaan natin yan, na iba ang humility sa humiliation. Paano yan, Brother Dave? Yung humility or pagiging magpakumbaba ay nagpapakumbaba ka kung may mga mali ka, kung nagsasalita ng mga matatanda na tama naman at may prinsipyo ka din gusto mong imbang panindigan, pero kailangan natin magpakumbaba. Pagpakumbaba sa Diyos, pakikinig, kasama na doon pag-accept na may mali tayo. Okay? Ang humiliation naman, ito yung punto nagpakumbaba ka na, binabastos ka pa rin, tinatapak na yung pagkatao mo. Hindi yan humility, that is humiliation. Yung bang sa harap-harapan sinisira yung simbahan, minumura ka, and then akala mo kapag tumahimik ka, akala mo humility yun, hindi yun humility, that is humiliation. Kaya maintindihan natin yung dalawang aspeto na to. Pag hindi natin to maintindihan, yung ibang tao mamanipulate tayo, babastusin tayo, diba? Gagawan tayo ng mga mali at pagtatahimik tayo at sabihin natin humility yun, hindi yung humility. That is humiliation. Sabi nga ng Diyos, kung hindi ka tatayo sa evil, hinahayaan mo yung evil na mag-proceed sa'yo. Amen? Di ba? Pag hinahayaan mo yung mali, no, it will proceed na nagsasang-ayon ka sa mga evil na yun, mga kasamaan na yun. Di po ba? So yun na, humiliation and humility. Okay, pagpapatuloy doon sa kwento na pinagkalulo siya ng kanyang kaibigan. No? Naalala ko nga yung kwento ng ating tagapagligtas kung paano siya pinagkalulo ng kanyang isang apostolis pa, nangangalang Judas. Diba? Si Judas pinagkalulo siya. And dahil doon napako siya. Well, malali na mga diskusyon na si Judas is part ng plan of salvation. Kasi pag hindi ginawa ni Judas yun, paano malalaman ng mga, diba, ng mga Romans at ng mga Jewish people, ng mga leaders na kung saan nanatili ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? So balikan natin. Isang gabi, habang nagdarasal ang taong ito, tinanong niya ang Diyos. Sabi niya, bakit ako? Bakit ako, God? Bakit ako sinaktan, no? Ang sagot ng Diyos ay simple pero mabigat. Ito yung prompting sa kanya ng Banal na Espiritu. Patawarin mo para ikaw ang maging malaya. Napakabigat, no? Patawarin mo. Yun yung sagot. Para ikaw ang maging malaya. Tulad na experience ko, pag hindi ko siya pinatawad, pag sinasabi ko lang na, patawarin ko siya, pero pag hindi ko ito sinabuhay, ako mismo yung nagkulong sa sarili ko. Ako mismo nagkulong sa sarili kong galit, kinulong ko yung sarili ko sa puot, di ba? At kinulong ko sa sarili ko na ako yung pumapatay sa sarili ko. Ang pagpapatawad ay para maging malaya ka. Hindi agad nawala ang sakit, of course. Pero nang piliin niyang patawarin, unti-unting gumaan ang puso niya. Hindi naman biglaan na parang magic na mawawala lahat. No? It is divine intervention siguro pag yun naramdaman natin. The point is, dahan-dahan. Makita natin day by day hanggang dumating sa punto na maalala mo pero hindi na masakit. Nagets nyo ba mga kapatid? Naalala natin yung mga mapapait na ginawa ng tao sa atin, yung mga mali, pero hindi na siya masakit. Isa na lang siyang alaala sa atin. Okay, so ating scripture study is nasa Matthew chapter 5 verse 44. Ang sabi dito, ngunit sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Di ba? Ito yung sabi ng Panginoon, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Instead na magalit kayo sa inyong mga kaaway or eye for an eye. Ito yung sa Old Testament, di ba? Eye for an eye and tooth for a tooth. Big sabihin, pag sinaksak ka, saksakin mo rin. Pag binato ka, batuhin mo rin. Pag pinatay ka, paano ka pa makakagantin, no? Patayin mo rin sa takot kasi multo ka na, no? The point is, yun yung Old Testament. Pero sa New Testament, sinabi ng Panginoon, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Give it to the Lord. Alam niyo po yung sabi ko, God, ikaw na po yung tumulong sa kanya.
Kasi nagkasala po ako sa inyo, nagkasala ako sa kanya, na instead tulungan ko siya. Wala na nga akong maibigay na tulong, nagkaroon pa ako ng galit. I know na may karapatan naman ako dahil sa ginawa niya, pero hindi po yun sapat na rason. Binigay ko sa Panginoon. So ngayon po, sa inyo, mga kapatid, pag meron pa kayong tao na sumama yung loob nyo sa kanya, yung iba dyan, napakalakas, napakalaki ng ginawa ng ibang tao, ng kakilala nyo, lalo na pamilya nyo sa inyo. I'm praying na ibigay nyo yan sa Panginoon. And I'm promise, sa pangalan ng Diyos, na gagaan yung pakiramdam ninyo. Ang pagdarasal para sa kaaway ay nagpapabago hindi lang sa kanila, kundi higit sa lahat sa atin. Tingnan natin si Esteban sa Gawa chapter 7. Habang binabato siya hanggang kamatayan, sinabi niya, habang binabato, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. Diba? Sabi ng Panginoon natin habang nasa krus, Father, forgive them. Patawarin niyo po sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ay pinapakita yung divine potential ng pagiging isang Diyos, pagiging isang anak ng Diyos. Patawarin niyo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. Diba? Habang binabato siya at mamatay na si Esteban dito. Ito ang sukdulang halimbawa ng pag-ibig sa kaaway, pagmamahal sa huling hininga. Diba? Balikan natin yung nakaraan, mga kapatid. Ang kwento ng buhay natin noon, simple ang buhay pero mabigat ang samaan ng loob. Tahimik ang galit pero malalim. Hindi uso ang therapy, uso ang pagtitiis. Diba noon, parang pag may galit ka lang kinikimkim mo. Kasi noon hindi tayo naniniwala sa anxiety. Hindi tayo naniniwala sa mga emotional damage back in our days. Diba? O sino dito yung nakapunta na sa psychiatrist? Ngayon, mabenta yung mga psych. Kasi marami nang pumupunta, konting anxiety agad, konting depression agad, kunin mo lang yung cellphone, magsi-suicide. Ganun yung sa atin, yung hamon ngayon sa panahon natin. Punta lang ng kaibigan, umiiyak doon, 'di ba? Umiiyak tayo sa ating harapan ng ating mga kaibigan. Tumutuloy yung sipon, yung laway at yung yung luha. Yun yung mga ginagawa noon, unload ng ating burden sa ating mga tunay na kaibigan. Maraming tahanan ang tahimik pero puno ng sugat. Dito natin makikita na ang hindi pagpapatawad ay namamana, pero ang pagpapatawad ay natutunan kay Kristo. Alam niyo po, yung pagiging prideful, namamana to eh. Kung nakikita ng mga anak sa mga magulang, sabihin ng mga anak, si tatay nga tuwang-tuwa, si nanay nga tuwang-tuwa. Na galit sila sa kapwa nila, tapos proud pa sila na sinaktan nila, proud pa sila na dapat hindi daw kami humingi ng sorry, dapat mapagmataas kami. Yun ang mamana ng mga anak. That is why kailangan natin gumawa at maging isang halimbawa sa kanila. Sa ngayong panahon naman, mga kapatid, ang kaaway ay minsan nasa comment section. Diba? Realidad, ngayon pag may kaaway, hindi na sinasabi in front. Saan sinasabi? Makikita mo na lang, andun ka na sa social media, sa My Day ko, at the moment, magsasalita ng mga masasama, magmumura pa. Ikaw naman, My Day ka ulit, at the moment, tapos mapaparinig ka naman doon at magmumura din. Yun na yung sagutan hanggang gabi, hanggang magsisuicide na, hanggang mamatay na. Ganon katindi ngayon. Minsan nasa group chat, gagawa ng group chat. O sige, gawa tayo ng group chat, pag-usapan natin yung taong ito. Diba? O nasa mismong bahay. Yung pinakamalungkot sa loob ng bahay. So ito yung cancel culture, silent treatment, unfollow, block. Ito ang modernong anyo ng galit. Pero tinatawag tayo ni Kristo na mas mataas. Ano yung mataas na pagtawag ni Kristo sa atin? Yung divine potential natin bilang tao na magpatawad. Imagine natin, kung lahat Kristiyano. Kasi yung Kristiyano, hindi lang ito salita eh. Naniniwala ako, kahit anong sekta ka man, pag sinabi mong Kristiyano ka, panindigan mo sa sarili mo. Panindigan natin. Ibabalik ko yung point fingers ko. Panindigan natin, panindigan ko yung pagiging Kristiyano. Hindi pwedeng Kristiyano tayo salita, diba?
Uy, Kristiyano kami, hindi kayo Kristiyano kasi hindi kayo, tawag doon, isinilang muli. Panindigan mo na Kristiyano tayo. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Pagiging disciples of Jesus Christ. No? Ang pagmamahal sa kaaway ay, una, hindi pagtanggap ng mali. Hindi paglimot sa boundaries, kundi pagpili ng kapayapaan kaysa sa paghihiganti. Nako, napakatindin to. Yung pinakamasakit at pinakakarumaldumal is yung maghihiganti na yung isang tao dahil sa galit. Hindi siya makakatulo pag hindi siya makaganti. Kaya may patayan, di ba? Kaya may mga murder na nangyayari, yung dadaan lang tapos babarilin dahil sa umabot na sa punto ng paghihiganti. Alam nyo, yung justice sa mundo, pag hindi natin nakuha, makukuha natin sa kabilang buhay. Kasi lahat naman tayo haharap, mag-isa individually, not collectively, not isang pamilya. Kaya yung pagsabi na, simba kayo doon, ano nyo na lang ako, isama nyo ako sa pagsimba. Hindi po. Kasi haharap tayo individually, hindi isang grupo. Sabi nga ni Elder Dieter F. Ortdorf na ating isa sa mga apostle sa simbahan, no? Sa this dispensation, ang sabi, habang pinipili nating magpatawad, mas nagiging katulad tayo ni Kristo. Diba? Gusto natin yon? We are claiming to be Christian, pero kailangan na i-follow din natin yung mga katuruan ng isang pagiging Kristiyano. Amen? Gusto ng Ama natin sa langit na malaman natin na siya ang makatarungan, siya ang maghahatol, siya ang magpapagaling ng ating sugat. Kapag iniwan natin ang galit sa Kanya, surrender natin sa Kanya, binibigyan niya tayo ng kapayapaan. Di ba? Maikli lang po yung buhay. Maiksi lang po yun. Huwag na nating pahirapan. I-enjoy natin every moment. Kasi hindi nila hawak yung buhay. Ito yung regalo na ibinigay sa atin ng Diyos. Na hawak natin yung buhay natin, hawak natin yung desisyon natin, tayo magpapalaya sa sarili natin. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom agad, di ba? Pag nasasaktan tayo, it will take time. May mga alaala na masakit pa rin. Pero bawat araw na pinipili mo magpatawad, unti-unti kang nagiging malaya. Ako po'y nagpapatotoo, mga kapatid, na si Jesucristo ang perpektong halimbawa ng pagmamahal sa kaaway. Tulad ng sinabi niya sa krus, Ama, patawarin mo sila. Kung kaya niya ng ating Panginoong Jesucristo na magpatawad, kaya rin natin. Kasi meron tayong genes, nanggaling tayo sa isang Ama, nanggaling tayo sa isang Diyos. Piliin natin ang pag-ibig kahit mahirap. Nga kapatid, dito na po magtatapos yung ating podcast. Maraming salamat sa mga lahat ng bumati sa akin kahapon. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Tandaan natin yung paglilingkod at pakikinig sa ating Diyos ay isang biyaya po sa buhay natin. Ako po'y masaya nakasama ko po kayo ngayong hapon na ito. Mga kapatid, mahal ko po kayong lahat. Hindi ko man po kayo maisa-isa, pero alam ko na ang Diyos ay tumitingin at gumagabay sa ating lahat. Lahat ng ito ay aking pinapasalamatan, pinapanalangin at binibigyang puri sa pangalan ng walang iba ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.